Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Mga igsoon mayong adlaw. Liya kita sa atong tulumanon nga atong katinawan sa pagtuong Katoliko. Daghang makalilibog sa atong panahon, daghang nga makapasalaag ka nato sa atong daan o sa atong tumong tuyo. Nagpaabot kita sa sakadili masayop nga daan. Ego sum vobiscum, ego sum vita et trita et totissima. So ang atong Ginoo nagpahinumdum nga siya mao kinabuhi, siya mao dalan. Kana ra gyud nga atong esperansa ug paglaom kung magtutok ta kanunay ni Kristo sa iyang mga pulong. Maigsoon ni ata sa atong tulumanon katinawan sa pagtuong Katoliko dinhi sa Cebu Catholic Television Network. Nga atong ipalanog atong kinasingkasing nga pasalamat ni Brad Dudong Lemchua, ang Pangulo sa Cebu Catholic Television Network, iyang kapikas Dayan, o sa mga staffer sa Cebu Catholic Television Network. Nga niini, makalagpas ta sa ubang mga nasod. Huwag itagdaghang mga laon, pero makita ta sa ubang nasod ni atong tulumanon. Salamat sa Ginoo niya na. Niyato sa mga pagampo, alang sa atong mga pangulo sa atong simbahan, sama ni Arsobispo Alberto Uy, nga naila siyang makugihon. Ganahan siya mo trabaho gyud sa mga buluhaton para sa Ginoo. Duo siya sa mga dapit, mga sakop sa lalawigan sa Sugbo, nga doon ay mga katalagman, tuwa siya kanunay. O kanunay siyang nagpadayag sa kaalam nga Diyos nun, may tungod sa iyang mga inadlaw nga pag may kanato siyang tulumanon. Si Arsobispo Alberto Uy, nga taga Bohol, o niya sa ato sa Sugbo, o malipayon kay mga Sugboanon, tungod sa iyang zeal and passion to serve the people of God. Ya sa mga pagampo nato sa mga kaobispuhan o sa tong Santo Papa Leo XIV na nagpakita siyang kaisog nga balaanon sa pagbugtaw o pagpaybaw unsay dautan kung say maayo. Niya ato sang pasalamatan. Ang atong makauban ron niya sa kungwa si Brad Rodi Racasa, ang Master of Bible Contradictions. Mabati nato siya karon taon. Niya si John Porca, sa mga serer sa Catholic Faith. Brad Rudy Racasa. Salamat Pasok ug maayong hapon sa tanan ginatong televiewers kutob sa maabot nining maong Sibya, labi na gyud diha sa Barangay Ermita, Carbon Market, Cebu City. Nila ni Erwin Gukong, Winnie Miro ug ni Genesis Veronica and Mary Racasa. Maayong paglantaw kanatong tanan. Alas kasulatan Pasok sa gipadayag 20 tuding 13. Then the sea give up its dead. Death and the word of the dead also give up the dead they hold. And all were judged according to what they had done. Unya, ang kadagatan, ang kamatayon o ang hadis, mitugyan sa mga patay nga diha kanila o gihukbang silang tanan, sumala sa ilang binuhatan. Gipadayag 20:13. Sa Leviticus 19:28, do not tattoo yourself
or cut gashes in your body to mourn for the dead. I am the Lord. Miingon ang Ginoo, ayaw pagsamari ang inyong lawas tungod sa minatay, ug ayaw kini ninyo patiki. Kay ako mao ang Ginoo. Sa Ezekiel 9:4, miingon usab ang Ginoo, libuta ang syudad sa Jerusalem, ug butangig patik ang agtang sa tanan nga naguol ug nagagulo. Akong pangutana ani bro, ingon dili maayo magpapatik. Nya ingon sa Ginoo butangig patik ang agtang. Unsa man ang Biblia bro? Wa ka ni magkasumpaki bro. Palayo ko og patinaw ani bro. Salamat kayo, Brad Rudy Recasa, sa atong lantaw, pagbasa sa duha ka tekstong imong isgutan. Agdag kita paingon nga, dunay panagsumpak sa Biblia. Kay mong una pagbasa ang Leviticus 19, 28, nga nag-ingon ng Diyos nga, ayaw ninyo patiki, ayaw samari inyong lawas, ayaw patiki inyong lawas. Kay sa 1 Corinto 3:16, your body is holy. Your body is the willing place of the Holy Spirit. Nga ang atong lawas balaan. O mao ang tabernakulo sa Espiritu Santo atong lawas. O sa klaro gyud nga dili magpatit. Pero nga naman nga nausaban ang dagway sa panultihon sa Ginoo kaysa Ezekiel 9:4, ni mando naman ang atong Ginoong Dios nga patiki ang mga tao sa ilang agtang. Tigulang o batanon, babae o lalaki, patiki sila. So, sa atong paglantaw sa duha ka teksto, nakasumpaki. Kay sa Leviticus 19:28, nagdili man siya pagpapatik. Niya karon nagsugo siya pagpatik. So, mo na nga, dako ning contradiction. Nagaagda nato, nagadasig ka nato sa pagtuon sa nganlan o reconciliations. Sao na to pagtagbo, sao na to pag parallel nga ang duha ka teksto wala magkasumpaki, not contradictory. So how do we do that and how we know that? Ang usa sa one of the ways of interpretations of the Bible is somewhat reading the Bible in context. Kaya pagbasa sa Biblia sa kapamahayag, o sila nga pamahayag, imong itutok ang ilang bugos nga kahulugan. Muna nganlan o usa sa mga ways and means to understand the Word of God. Kaya kanang sa Leviticus 19:30, ang gipasabot niya sa Ginoong tato. Kaya bang patik-patikan ang atong bukton dirig, maso ba, bitin ba, unsay butang nato diha. Di masugot ang Ginoo niya na. Kay hugaw-hugaw man na sa kasagrado sa atong lawas. Nga templo sa Espiritu Santo. So gidili na sa Ginoo, tato. Muna mga batanon kasagaran, muna ilang sahay sa tigalim haybaw nga significant sign of him or her, who are they? Kung sa'yo magpahibaw na, lagkin sa man mi, pinagi sa patik, kay daghang kay mga patik, dagko kay mga bitin o uban pa, niya pila dughan, ang mga tao na mahibaw, gikan dis munting lupa ning tawhana. Kay dito pugson magyung patikan ng mga tao bagong priso, aron mahimos lang doon ay significant signs similar to them, and that is not good. Mao na gidili na sa Ginoo. Pero kanang sa Ezekiel 9:4, kanang patik nga gihatag, akong gibasa sa Old Bible, naingon nga kanang gipatik nga dunay ngan ana patiki og thou. Unsa man ang thou? THAO, pronounced thou. Unsa man ang thou? One of the letters of the Jewish alphabet. Nga purma ni ana pareha sa letter T, kanang small letter, kurus. Muna sa mga bagong hubad, patiki kurus ang agtang sa mga tao, lalaki, babae, tigulang o bata. Muna gisugo sa Ginoo, gituman sa mga anghel. O pagpamalik namin, report ang mga manulunda sa Diyos. Nga Ginoo, katong among gipatikan og tao o kurus, gipanalanginan sa makatalagman, sa mga
kalit nga kamatayon sa mga tao. Pero kantong doon ay timaan nga kuros sa ilang agtang, wa sila mga matay. Naluwa sila, bata o tigulang. So muna ang message sa Diyos. What is the significance of the cross? Why does God order to make a sign of the cross on their forehead, the thou, T-H-A-U, pronounced thou. Ang kahulog, ang tanaw ni mo, nagbasa ka sa alphabet, sa Hebrew alphabet. Tanaw na ni mong letter H tanaw. Niya tanaw ang iyang small letter T. But sa puta na, kurus. Muna nga, daan na din ang panagna ang 1 Corinto 1:18. Alang sa nangawala, ang krus binuang. Pero alang kanatong mga ginaluwas, ang krus gahom sa Diyos. Sa Galatia 6, kung San Pablo, nakoy gihimaya nga lain pa. Gawas sa krus ni Kristo nga ginadala sa kong lawas. Kasalab tunaw ni gisulti ni San Pablo nga ang krus kasakitan o responsibilidad. Gidaan niya siyang lawas, ang patik ni Kristo sa ito pa, ang sakripisyo ni Kristo. Ang mga doktrina ni Kristo sa pag-angko na ito sa kaluwasan. And the significant letter is the cross. Mauna nga, kantong sa daang tugon, Ezekiel 9:4, usa ka to kapasiuna sa Ginoo nga the cross has power from God's power and Christ is the power of God. 1 Corinto 2:23. Si Kristo maong gahom og himaya sa Dios. Ang krus maong gahom sa Dios. Mao na nga makahulugano na nato para sa way nada kanang krus binuang na kay gibitay ni Kristo ginya lambat og krus. Karaog niya sa krus mingon tong mga kaway ni Jesus. Pero wa siya mobiya sa krus. Kay kanang iyang pagpalansag sa krus nagahulugan sa kasakit o kamatayon pero maong kinabuhi o kaluwasan para kanato. And that is the sign of humility. That is the sign that God can really win out all enemies by the sign of the cross, and it is Christ. Muna nga ito'y kapahayag sa may pangutanan ni Brad Rudy Racasa. Niya dayon na itong tagdown dayon si Brad John Porca. Daghang salamat Brad Chok, mayong hapon, mayong gabi sa nagtanaw, naglantaw na to. Labi na diya sa Maasin City sa atong obispo da si Precioso Cantillas ug sa tanang mga sipli Levinas George Julius. Nya ato sang mga pasalamat ni Brad Chok sa Marigondon nga nagmalampuson ang feeding program o katekisis sa mga bata niadtong Sabado. Dito si Brad Adam, si Sister Susi ang Sektor 2 sa Lapu-Lapu City programa sa mga sipli. Ang pangutan na Brad Chok nag-ingon man. Ang tao tulog kabahin. Kalag, lawas ug espiritu. Diya mabasa sa 2 Tesalonica 5:23. Apan sa Mateo 10:28, duha raman lawas sa magkalag. Kay katinawan ni Brad Chok, mura man ning nagisumpake inuning Tesalonica ug Mateo 10:28. Palihog kog patinawan ni. Sa 1 Thessalonica 5:23, tulo ka ingno na to kahimtangan ng tao ang espiritu kalag ug lawas. So basa na to tulog yun. The body, the spirit, and soul. Pero sa imong gikutlo Brad John sa Mateo 10:28, ayaw kadluking nagapatay sa lawas pero dili kapatay sa kalag. So unsa man eksakto ini kay San Mateo kag San Pablo ba sa 2 Thessalonica 5:23. Now, what is man? Unsa may tao? Sumala sa Genesis 2:7 nga human umula sa Dios ang lawas sa tao, gikan sa abog sa yuta, mihuyop siya. The breath of life is given by God to man. Gihuyop sa Ginoo ang duha ka lungag sa ilong sa tao ug nabuhi. Ang gihuyop niya mao ang breath of life, ang gininhawa sa kinabuhi. Sakto nga pagkasulti, the power comes from God that made man as like God. Kaya ningon Ginoo sa Genesis 2,
Muhato nato ang tao sama sa atong dagway. Nya nato nganong nato man wa pa may tao na tao niya itong panahon na nganong buhato nato ang tao. Naday sumbanan sa Ginoo nga tao ga nag-una wa pa may tao. Ang but sa putana kanang nato the Trinity, the Father, Creator, the Son, also Creator, na San Juan 8:30. Yang Espiritu Santo, Creator, Son, Salmo 102:4. And the Father also Creator. So, tulo ka creators. The Father, the Son, and the Holy Spirit. Morang nato, referring sa Trinity. Wato nato ang tao sama sa atong dagway. Unsa nang dagway sa Dios nga naa sa tao, dili ang atong lawas. Kaya atong lawas gikan na masabog. Gikan niya, the breath of life that comes from Him. Ug mao na ang iyang power. Mao na ang iyang gahum. Ug gusto na gahuma, iyang gihatag sa tao. Unsa na gahuma nga gihatag sa tao nga wa sad maagaw gikan sa Dios, mao nga atong kalag. So ang lawas ug kalag sa tao, that is man. Man comprises body and soul. Nganong na may spirit? Aron pagpahibaw nato nga kanang atong kalag espiritu ra. Doon na may kalag ang hayop. Doon na may kalag ang mga baka, karnero. Mga langgam, doon na may kalag. Ang mga isda, doon na may kalag. Kaya doon na may kinabuhi. Kaya ang kalag nagkaulugag kinabuhi. Pero wala sila'y salabutan o kabubuton. The animals do not have the intellect and free will. Sa tao, doon na. Doon na tayo intellect, salabutan, makailatag o siya may igdautan. O doon na tayo espiritu. Ganang espiritu na ito, referido na sa itong kalag, ang atong kalag espiritu. O ang atong free will, freedom of will. Na ito sa labutan, iyang kabuton nga gawas nun, o nga siya kitagan sa Ginoo o gasa. Balik ko na to. Ang nasa nga ni theology of man, nasa atong libro sa teolohiya. What is man? Man is created by God and man has two parts. Nga tao duha ka bahin. Sa man, lawas gikasabog. Ug ang kalag o sa matong kalag espiritu, duha ra gyud ka bahin ng tao, lawas ug kalag. Pero kanatong kalag espiritu, asam nato mabasa Ecclesiastes 12:7. Sa Ecclesiastes 12:7 mingon Ginoo ikamatay sa tao, ang iyang lawas kay gikan sabog, balik sabog. Pero ang iyang kalag balik ngadto sa Dios. Kay siya espiritu nga gihatag sa Dios. So nga atong kalag espiritu. Dili kay tulo ka bahin ng tao. Lawas, kalag, ug espiritu. Duha ra ka bahin ng tao. Lawas ug kalag, ug parang kanang kalag, ipahibaw sa Ginoo nga espiritu na. Unsa man ang espiritu, mao na dagway sa Dios ang kadili mamatay. Nga atong lawas mamatay, pero nga atong kalag dili mamatay. Kalam 15:8. Tao pangandam pahibaw ang imong kugalingon nga kanang kalag nga naa kanimo dili na imo. Kanang kalag nga niya kanato dili nato. Hinatag na sa Ginoo. Pero kuhaon na niya sa adlaw sa panudya. Ug musamot na katahom. Musamot ka ambungan ug maanyag nga kalag sa tao nga dadon sa Ginoo sa langit. Pero ang tao nga makasasa ang iyang kalag itambog sa impierno kay hinuman naman ani sa Ginoo. Sa balik ko na to, mao na ang tao duha ra ka bahin, lawas ug kalag. Pero kanag sa kalag sa tao, espiritu na. Muna nga kalag, lawas ug espiritu. Sa espiritu nagkahulugan og kanang sa katao nga ginagdaog, lupigan, pero nagpadayon yun siyang kapaskog, ngayon ta nga may kay espiritu ni Tawhana na. Pero meaning na may kay siya kanang diwa ba, kanang galamhan. Pero dili na ikatuo nga bahin sa tao. Kay duha ra ka bahin tao, lawas o kalag. Ug kanang espiritu diya pasabot og galamhan. Mayo kay espiritu ng Tawhana. Bisag lupig yung guys basket, pero payat na gyapon. So may espiritu. Dili na espiritu kalagbot sabot ang iyang diwa o galamhan nga wag yung masibog. Okay, Brad Roddy, doon na pa kay kapambit. Daghang salamat pag-usab Bradsok og maayong hapon sa tanan gyud nato mga listeners. Labi na gyud diha sa Bamboo Village, Basak Pardo, Cebu City. Nila ni P. Villamor, ni Laura Tan Lacasa, og ni Jocelyn Cañete. Maayong pagpaminaw kanatong tanan. Karon Bradsok, aritas kasulatan sa Salmos
10:4. The wicked succeed in everything they do. They cannot understand God's judgment. They sneer at their enemies. Sa Binisaya pa, ang taong dautan mulampos kanunay sa tanan nilang buhaton. Ug dili sila makasabot sa mga pamaagi sa Dios. Biay-biayon niya ang iyang mga kaaway. Salmos 10:4, ang taong dautan mulampos yung kanunay sa tanan nilang buhaton. Sa Mateo 28:19, go then to all people everywhere and make them my disciples. Baptize them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Tungod niini, himua nga ako motinun-an ang tanang katawhan sa tibuok kalibutan ug bunyagi sila sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Mateo 28:19, klaro kay bunyagi sila sa tulo ka ngalan, Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Sa buhat 2:38, miingon si Jesus kanila, ang tagsa-tagsa kaninyo kinahanglan maghinulsol o magpabunyag sa ngalan ni Jesucristo. Ngano man ni Balsok sa Mateo 28:19, tulo man Amahan, Anak, Espiritu Santo. Pagbuhat 2:38, si Jesucristo na malang Balsok, sulon man niya Jesucristo. Paliho ko nung patinaw ani Balsok, wa ka ni magkasumpake. Huwag na magkasumpake, Brad Rudy, sa panglantaw sa kaalam sa Diyos. Sa kaalam sa tao kasumpake. Kaya mo matakatugkan niya ba? Ang Ginoo, nagpangga sa tao. Sa Juan 3:5, gawas ang tao mabunyagan. Sa tubig ug sa Espiritu, di siya kasuod sa langit. So, gipakita o gipaibawas Ginoo, unsa kami nulanon ang baptism. Baptism is renewal of new life. Nagikan sa atong ginikanda, nahimutang anak sa atong inahan o gamahan, pero sa bunyag, nahimutang mga anak sa Diyos. Kaya ang bunyag, maong pagsulob sa Espiritu Santo, buhat 2:28 mingon San Pedro, kamong mga dagko na pag hinulsol mo, ug magpabunyag, aron makadawat mo sa pasaylo sa sala, makadawat mo sa Espiritu Santo. Pero nisumpay sa buhat 2:28, kining sa ara sa bunyag, dili lang alang kaninyo ng mga dagko, alang usab sa kabataan. Ako kita giwatan-aw na sa Griego ang word nga kabataan sa Binisaya, unsa equivalent tiknois. Ang tiknois nagpasabot og suckling babies, plural. Suckling babies, mga bata nga masuso pa. Mao na siya ang nganlan og mga kabataan. Niya gusto man Ginoo nga maluwasan. Doon na ba'y luwasunon sa Ginoo sa bata? O pa isang mortal. Hindi na may pirno, wala siya na isang binyal nga mapurgatorio. Pero di siya ka-enter sa langit. Kaya ang Yahweh sa langit, mao ang sanctifying grace. Mao na kabunyagan ang bata, aron makadawat og grasya. Kaya ang bata na hawang sa grasyang makasantos, human sa saan niya danong iba. Giuli sa Ginoo ang sanctifying grace, pinagi sa baptism, na mahimo ng anak sa Diyos ang mga bata. O busa kita, o mga batang mamatay, kay nanay grasya, makasuod sa langit. Pero sa mamatay silang way bunyag, di sila maimpirno, di silang purgatorio, pero ato sila sa dapit nga nganlan og usa ka kahimtang sa kalipay, pero di pa sila kakita sa Dios. Mao na ang butanganan sa mga batang wa pay bunyag, mo na bunyagan nga bata. Niya pangutana nimo Brad Rode nga Buhat 2:38. ngano man nga sa buhat 2:38. 28:19 bunyagan man singalan sa mahal sa Anak Espiritu Santo. Pero sa buhat 2:38 bunyagi sa ngalan ni Kristo. Ang pasabot niya na doon na may usa ka bunyag nga dili iya ni Kristo, baptism of John the Baptist. Manabingon nga bunyag sa ngalan ni Kristo, bunyag na nga sumala ni Kristo. Lahi niya itong bunyag ni Juan Bautista. Kay bunyag ni Juan Bautista, pinulsulo na kang ni Juan Bautista, pag iya kang itusmaw sa tubig, larga na. Pero sa bunyag, kinahanglan nga, ditukod yun ang singalan sa mahan, sa Anak ug Espiritu Santo. Mo gisugo sa Ginoo sa Mateo 28:19. So wala makasumpake. Kay kanang pag-ingon nga bunyagan ni sumala ni Kristo to distinguish the baptism of John the Baptist and baptism of Christ.
mao na gi-distinguish nga lahi ato bunyag ni sumala sa Juan Bautista o sumala ni Kristo. Pero ang bunyag sumala ni Kristo dito kun yun. Nagabunyag ako kanimo Juan sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Niya kining na mga manungdanon kay mga paybaw nga atong tagdon, pero padayon ta ha, kay doon na po tayo importante kay mga pangutana nga tubagon. Salamat atong lantaon kining manungdanon kay paybaw. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Wala na dita, ma. Palud, ma. Sorry ma'am, na-late ko. Nangita pa mong ko para internet sa kong anak, ma'am. Ay, wala na yung problema. Pag sinisibo. Sinisibo, sinisibo. For your internet connection, And for the signal of your cable TV. so fast and straight, the transmission to your phone. Sinisibo. Sinisibo, sinisibo. Offers you to have fiber optics. For your viewing experience, perfect and clear so far. So great and affordable for you to enjoy. Sinisibo. Cine Cebu Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. Cine Cebu Television Network Incorporated with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Sinisibo. Magisod balik ta sa atong tulumanon katin-awan sa pagtuong Katoliko. Sa dili pa doon natin mga pasalamat sa atong mga kaigsunan nga nagampusad para sa atong tulumanon. Atong pasalamat Sister P. Barino, iyang mga kaubanan sa Catholic Lay Organizations. Iyang atong buutan kayong kauban si Brad Adam Ampir o sa mga Catholic Faith Defenders, lalayang mga dapit. Atong pasalamatan. Pasalamatan sa nato ang Diyos sa Talisay, malipayon kay mga taga-Talisay nga nakapahimus sa maggasa sa serbisyo sa usa ka pangatungdanan nga naa sa civil government. Kani una ginuduha nga akong gitagad ang gobyerno sibil o ang pamunuan nga tinuhanon. The church or religion and also the civil government. Nasa San Mateo 22:21. Niyong Ginoo akong giila ang kapunungang tinuhuanon, meaning the church of religion, which ang kapunungan sa pamunuan sa katilingban ng ng civil government. Gobyerno. Niya ang gobyerno, nagay politics. Kunya, ang taga-Talisay nagpasalamat kayo nas na nandun ay Talisay City, Cebu, doon ay eskwelahan. Nalipay kayong mga tao. Niya tumiyaging mga usa ka semana, 1,600 graduates nang hilak ng maginikanan. O nang hilak mo, lipay ta mo, anong hilak man. Dili,
dili masabot na mo nga mong kalipay kay klitire ang tao na mong tampo ni kanang bounce mga bata karon dako na magkag-diploma. Mga professionals naman tatandog mi ning eskwelahan sa Talisay nga way bayan. Daghang kay mga graduates niya tumiyaging semana 1,600 professionals. Kunya ang ospital sa Talisay way bayad ang doktor, way bayad ang tambal. Nya doon ay mga manaka dito sa opisina sa kanang examine sa ilang mga sakit. Lipay sa mga ginikanan kay nanagi naibawaan ang mga bata sa sakit niya gida gitunulan dayon. Pagtunol papel man. Siya mo ni akong lagaon dok siya ay gina komedya diya mo nang manang ay komedya. Resita na. Unsa man resita? Tambal ni dili palit na. So palit kay abot og 500, 1,000. Hilak siya. Di ka tabang ang gobyerno dili kay tagan ba lang tag papel. Apan disugat na manang ay kalimot ha. Kanang parmasya diha nga kung itudlo nimo o kanang butika ipakita la na. Ngano man dito gibayran na sa mayor. Bisag pila pa imong kuan sa doktor diyang mahalon madani mo. So niya to suspend dili pa kay nadagod ang mga tambal para sa mga bata o masakiton. Hilak sila. Kanya ang Talisay doon ay action agad ang mayor nga gihatag niya sa mga pinila niya nga mao ni tabang cash money. Kung doon ay mga mahitabo, doon na baroy simbako dasmag ba ang sekenan niya, doon ay mga samdan, mga kwan, atimanan na yun. Dahil ang suspeta kung unsay resita bayri, ano makatabang na nga nili matiwas sa mga na angol. Murang aksyon agad ni Mayor Samsam Gulyas. Kanya, kadtong mga biktima sa Bagyo Tino, labi ang daghana. Pila to ka libo ka mga kaigsunan nato nga di nakabalik kay ang ilang mga balay gibanlas ngadto sa dagat o ba dito sa sapa sa kining mananga hurot ilang balay. Asa sila pupuyo? Gipupuyo sila sa mayor sa mga basketball courts, mga public schools, niya pamahaw pa niyo panihapon, pila ka buwan. Pag humani abot na ang mayor sa panahon, niya nawatan ninyo. Salapi, niya makapalit mo mga kahoy o uban pa nga makasugod mo tukod sa inyong balay. Lipay kayong tao. Ang mga biktima niya itong Bagyo Tino. Niya, sa bagulang panahon, mga unom ka nagsunod-sunod nga sunog. Humaniya na, tapok ang mga biktima sa sunog. Dito mayon, nag-apod og salapi. Gitumbasan sa ni Congressman Ria Gulyas. Congressman Ria Gulyas. Tumbas. Kung pilay hatag sa mayor, 15,000 ba? Gitambugan niya 15,000, 30,000 ba? 30,000. So, lipay kayo mga kaigsunan na ito nga biktima itong katalagman sa bagyo, katalagman sa sunog. Dako kayo kalipay ng ilang dalawa. Niya, walang mahibaw ang mga tao, doon ay kapinsa 60 ka mga batanon. Nag-eskwela sa mga private school kay special classes Manila. Bright magayo. Pero doon ay bayad ng eskwelahan. Mo ang mayor ni sponsor nining kapin sa 60 ka mga scholars nga bisag pobre pero hait kay salabutan. Di sila kahimo ni ana. Kunwa pa ang ayuda bayad sa eskwelahan. So mo ni ang gisabulak nga mga halad alang sa mga kabus nga nakalipay kay sa mga tao. O kini mao ang serbisyo publiko nga mo hinungdan nagtukod ang Ginoo o civil government. Daghang salamat kayo ug niya si Brad din sa Bacolod o si Brad yes George atong paminawan si George Torrefel. Dan salamat Batsok, may hapon kanimo nya, may hapon katong tanan. Ilabi na sa to mga televiewers nga kanon nga nagsunod nga itong programa ug sa mga online viewers sa FB mayong paglantaw katong tanan. Akong greetings diya sa Bual Cebu sa kapikas nga si Lourdes Ferrer Torrefel nga kanon nga nagsunod nga programa sa poblasyon Hitapi Bohol sa akong igagaw nga si Ate Arlene Garcia Cagadas ug sa iyang kapikas nga si Kuya Badoy nga nagpangutan katong mga panahon na itong sa kamatayon sa iyang ilahan mga ako kong iyaan pag walang gilubong itong niaging sa bando pasubo pa mga
magampo sa akong iyan. Italiwan na. Nga, lubong na itong Sabado. Nga, ako pong greetings diya sa Katarman Liloan, Cebu, si Brad Romil Sotirol, nga kanunday nga nagsunod niya itong programa mayong paglantaw karatong tanan. Basok, ang akong pangutan na akong ipasok sa balaang kasulatan. Diha sa Pinadayag, Kapitulo 20, versikulo 10, nga, kama 14 to sa 15 ako ni basahon basok. Ang nag-ingon diri sa 10, 20 versikulo 10. Ang yawa nga naglimbong kanila gitambog usab ngadto sa linaw nga kalayo ug asupri diin gitambog ang mananap ug ang mga pagkakong propeta. Dito sakiton sila adlaw ug gabi hangtod sa kahangturan. Sa 14 nya gitambog pud ang kamatayon ug ang hadis ngadto sa linaw nga kalayo. Kining linaw nga kalayo mao ang ikaduhang kamatayon. Ang tanang tawo nga ang ilang mga ngalan wala mahisulat diha sa libro sa kinabuhi itambog ngadto sa linaw nga kalayo. So mao na nga ang katong mga tao nga mo na wala masulat sa libro sa kinabuhi ang ilang mga kalag gitambog ngadto sa linaw nga kalayo. So niya sakiton sila adlaw ug gabi dili sila makagawas dito adlaw gabi kay pagasakiton sila. Pero diri sa San Juan 5:28 29 masok akong basahon ningon yung San Juan 28 29 ayaw kamo kay bulong kay moabot ang panahon nga ang tanang mga patay makadungog sa iyang tingog ug manggula sila sa ilang lubong katong maayong mga binuhatan mabanhaw ug mabuhi sa dayon ug katong mga daotan binuhatan mabanhaw sa apan silutan. So gingon diri verso nga ang katong mga maayo ug katong mga daotan banhawon sila. Ang kung ingong gitag banhaw gani sabot nga katong kalag gibalik sa lawas kay ang kamatayon mao man ni ang pagbiya sa kalag ngadto sa lawas pagsiparit. Kung biya gining kalag sa lawas patay ang tao. Pero kung mabuhi gini sa balik mabanhaw mo na ang kalag bibalik ug sulod sa iyang lawas. So karon brasok ang ako pangutana mura man ig conflict brasok kay diha sa Pinadayag brasok 20 Gs nag-ingon dito nga di sila makagawas dito brasok adlaw gabi maganto sila dito sa impierno di makagawas. Pero ug atong basahon ang 5:29 nahug man ig nakagawas brasok kay gibalik man sa lawas gibanhaw man sila gika sa lubong man gibanhaw sila. So sa ato pa nibalik sa susing lawas nga ang kining Pinadayag ningon man dito nga dili na gyud makagawas brasok basta may impierno na sakiton hantos-hantod adlaw gabi nya kung arita sa kuan 5:29 basabot na to nga nakagawas gyud kay sa impierno kay banhaw gud ang kalag mibalik kung sud sa lawas nya mura man ni conflict basok paliho ko pagpatinaw ni basok kay mura man ni conflict basok. Salamat. Ang atong katinawan na nga masabtan nato nga malibog ta mao ang gitudlo sa doktrina sa Biblia nga human sa kamatayon hukman ta nga na nagpartikular o tinagsang hukom. Asa na mabasa na sa Hebreo 9:27 nga human sa kamatayon sa tao hukman din siya. Puri ba nga doon ay hukman kay doon naman na langit. Naas Pinadayag 6 versikulo 9 nga to si San Juan Ebanghilista nga matinud-anon kay siyang pag-ampo niya niabli ang langit nakita niya kugang siya kay perting daghan ng kalag thousands of souls was mingon thousands of men and women kalag sa to pala nga espiritu na to nga naglipay pag-ayo naghimaya sa Dios unya nagampo pagani sa Dios alang kanato mga buhi nguni ang sila ang ginganlan og mga souls na gihukman right away after death mo nang na sa Hebreo 9:27. Pero sa bagong tugon naghisgot si San Pablo sa pagbalik sa Ginoo. Nga matod pa niya ug ang Ginoo gisakgaw sa pakanon. Ug kuyog niya ang daghang mga manulunda. Kuyog niya ang daghang mga espiritu sa mga balaan. O siya nanaog gika sa langit padung sa kalibutan. O gitagbo pagay siya sa mga pinili sa Dios nga mga tao mabayag lalaki nga buutan gisuluban sila lawas nga dili mamatay. Kay ilang lawas mamatay man gisuluban sila bagong lawas nga dili na mamatay. Tagbo sa Ginoo. Mao na ang ganan nato
general judgment. Hukom kinatibukan. Masabay bitabo sa hukom kinatibukan. Nga ang mga espiritu nga mabanhaw suluban sa Ginoo og bag-ong lawas. Lawas nga di na masakit, di na matiguang, di na mamatay, o lawas nga di na magamit alang sa pagpakasala. Hingpit nga kinabuhi, hingpit nga kalipay. 1 Corinto 2:9, wa pa makita sa mata ang katahom sa langit nga giandam sa Dios, wa pa mabati sukad sa kasing-kasing. So baliko na to, duha ka hugna ang hukom. Hukom tinagsa nga ang kalag ra nato mo'y hugman, nga atong lawas na asiyuta. Yang atong kalag sumala sa atong gibasa atuwa sa langit. Nya sa Lucas 14:16 doon ay tao nga gitambog sa mas kamatayon, gitambog sa kayo, pero nakasangpit pa ni Abraham. Amahan nga Abraham, doon ako'y 5 ka igsoon. Natuwa sa amo nga makasasala sama kanako, nahadlo ko nga itambog sa diya nga uban kanako. So, doon na sa mga kalag nga mayngon nato nga makaampo para sa uban. So, baliko na to, ang husay niya na ang individual judgment, tinagsatag sa hukom human sa kamatayon. Pero kadtong pagbalik na ni Kristo, tanana, kadtong mga kalag, katuwa sa impyerno, suluban og bagong lawas. Lawas nagkalag mo itong impyerno. Ang mga matarong nga atuwa sa langit ang ilang kalag, suluban og lawas nga di na mamatay, di na masakit, di na matiguang, hangtod sangtod. So mao na ang hapsay nga pagpahibaw nato ngano nga katong pangutana nimo George, i-repeat. Buta na balsok nga ang giingon sa Juan 5:29 nga banhawon sila sa tupad kagawas gyud ang kalag balsok gikan sa impierno. Kaya ang giingon dito sa pinadayag 20 Gs nga adlaw gabi mo sila magantos to balsok hangtod sa hangtod sa tupad gyud kagawas. Nya kung basahon na to ang 5:29 sa Juan nakagawas kay gibanhaw man. So ning gitabuha ba so nga murag konflikt ba? Ingon dili kagawas nya, kagawas man lagi kay gibanhaw. Ayawa. Tuwa na sa impyerno. Wala siya, sige masagsuroy gyapon. Ana sa 2 Pedro 5:8. Ang yawa nagsuroy, way pahuway. Pangitang mga kalag nga iyang bikton padung sa impyerno. So wala ito may impyerno. Na impyerno. Ang imilang impyerno, kanang sa radyo pa kanang dadaan na to, naara sa atong ang yawa espiritu, ang kayo sa impyerno ng espiritu, naasa niya, bisag asa siya. Bisag asa siya manintal, kay maninintal mo siya, buwa magpasabot nga nagbuwa na sa impyerno. Ang impyerno nga naa niya, naasa ang kahimtang sa impyerno naa siyang espiritu, si yawa. So mo na, ang makalagsan nga sa tao, nga matod pa, nakaamkon o individual human sa kamatayon. Ang ila sang kalag to ang po sa impyerno. Pero pagbalik ni Kristo kanang ilang kalag ato sa impyerno, suluban naglawas. Nya lawas nagkalag ato sa impyerno. Lawas sa kalag ato sa langit. Pero ang nakalibog nimo kanang as pinadayag 20 Gs nga 15 nga matod pa ang kamatayon gi hagbong ngadto sa kalayo. Kaduha, ang yawa gitambog sa ngadto sa kalayo. Nya ang mga dautan sa gitambog ngadto sa kalayo. Mo nang hasta ang kamatayon gitambog sa kalayo. Sa may paganto sa may toson sa kamatayon mo may kamatayon di man na being alive. Pero mato pa bisan ang kamatayon gitambog sa impyerno. Gitambog ang yawa sa impyerno, gitambog sa itong makasasala sa impyerno. By the way, mauna siya ang usa ka pasiuna sa ngalan na ito, general judgment. Ang hukom kinatibukan, kadto makalag ato sa langit, sulubag lawas. Lawas na kalag sa langit. Ang kalag sa nga makasala, sulubag lawas, lawas na kalag mato sa impyerno. Mauna na ay span nga, na ay mga kalag, wapay lawas. Kaya katong imong gibasa sa Juan 5:22 mo naman to. Musinggit ako niyong Ginoo ug tanang nangamatay makadungog sa ikong tingog. Mabuhi ilang kalag ug suluban ako sa lawas. Mo na siya nahitabo. Oh, Brad Dens Bacolod. Mayong hapon, Brother Sok. Mayong hapon atong mga televiewers. Unas tanan, Brother Sok, magpasalamat ko sa Ginoo kay
successful ang operasyon sa mata sa akong asawa kagahapon. Dalay ko na Ginoo. Oo, na pasalamat ko sa Ginoo, pasalamat ko sa mga instrumento, labi na si Dr. Jeffrey Lim diya sa Eye Institute sa Chungwa. No? Unya, Brother Sok, ato na yung regards ang mga televiewers na to diya sa Biliran, late, sa Naval, Biliran Leyte. No? Gani, dunay usa nga nag-text na to, si Brad Romeo Sierra sa Naval Biliran. Ingon siya nga si Adan ug si Iba naa po bay laing anak kay unas tanan si Abel watong gipatay ni Cain, di ba? Pero so kunya si Cain na nabilin. Kunya giunsa man pagsanay sa kaliwat ni Adan ug si Iba nga wa man say anak nga babae. Oh, wa siya kabasa sa Biblia. Nga sa Genesis, Kapitulo 4, Kapitulo 5, si Adan ug si Iba, doon na may unang anak nila, si Cain ug si Abel. Ipatay ni Cain si Abel. Siya na lang usa. Pero daghan siya og mga isong babae, isong lalaki. Nga kini si Cain, nahasol iyang konsensya. Kay makakita ang iyang inahan niya, hilak man. Kay may numdum kang Abel nga pilhan, libihan ka pinangga. Si Abel kay buutan. Pinangga kay samahan. Pinangga niya dan og iba. Lakip siya pero ang inahan mahanumdum gyud ikakita niya ni Cain sa iyang pagka-kriminal siyang manghod. Muna nga nipati si Cain og mao nay makasayo tay kamatay sigong mama kita nako kay manumduman sa akong kabangis. Layas na lang ko. So dito sa siyuta sa nood, nakita siya nga dunay tubig, dunay kabuhian. So ko siya, manira ko din eh. Nya doon na may babaeng iabot. Di mo nagikan ang planetahan ni Bayana. Doon na dahil yung nagpuyog hagawas mga anak niya Adan ug Iba. Iya na ito igsoon. Nagsulti naman, anak siya nga Adan ug Iba. Pero gitugot man niya ito, marriage of brothers and sisters to propagate the races. Mo na istorya. Kasi Adan ug si Iba, uman mga anak kang Cain ug Abel, doon na pa, na nasa Genesis Kapitulo 4 ug 5, si Adan ug si Iba, doon na pa'y daghang mga anak na lalaki ug babae. Gawas ni Abel ug ni Cain. Ngayon siya sa yutas noon, may buong siya, uy, di ba yung babae niya puti, di kaligikan. Pero ang babae ni Tukan, nga she is one of the daughters of Adam and Eve. Usa siya sa mga anak na babae. Ang mo na istorya, murag malibog ta, pero dili di ay kami ngunta, doon na dahil nga Adan ug Iba nga nanganak sa glaing ta, nga kaliwat. Wow. Oh, doon na pa kay Sumpayrong? Sige, Basok. Kanang pupukutan na, Basok. Kini nga itong mga igsuon nga mga dili katoliko, Basok. Sa mga bunagin, mga sabarista. Wala gini sila authority, Basok. Kay kanang gisugo sa Ginoo sa Mateo 28 ngayon sa panglakaw kamo. Iwalin niyo may balita, anak, kung magauban na. Reperidor naman gina siyang iglesia, Basok. Katoy yung gisugo. So katong gawas niya na, wala gito sila apil na. Yang claim sila nga apil kuno na sila pero tinudwa gid sila apil. Unya masubay sa Basok nga pag ila ang kana iya gid sa Ginoo nga mga pinadala kay nagi succession. Nya pag ila na nga mo na nga dunay authority kay na may succession ang walay putol nga kutay. Karon Basok bisag ang mga sabarista Basok bisag wala na sila authority Basok itong ng bunyag kay pastor man na di na pare ang ilang pastor pero balido ang ilang bunyag Basok tungod kay ang ilang gigamit trinitarian formula. Pero kining mahitungod sa kasal Basok kanang pakasal o nya pastor sa barista ang gigamit nga moy mo kuha sa seremonyas dili man na balido Basok kay dili wala man sila authority kay wala man sila kutay nga ni Kristo. So kung pangutana ani Basok putob diya na kanang mga sabarista Basok nga nagminyo diya gikasal sa pastor. So kung putro na Basok parihar din nagpuyo-puyo Basok nga sa lamurtal ba ni Basok gyapon kaning ilaha Basok sama ra ni sa mga Katoliko pud nga way kasal nga nagpuyo-puyo or nagpakasal nga sa uwis nahug ra gyapon na sila ingana Basok kining mga sabarista Basok nga kanang invalid yun ba nga nahug nga wala gi grasya ba nga nagkasal kay tungod kay ang nagkasal dili authority. So ingani Brazil Basok nga nahug ra gyapon nagpuyo-puyo Basok at babangas Ginoo Basok palihog og pagpatinaw Basok. Daghang salamat.
Who is the real minister of matrimony? Kinsa man gyud ang ministro sa panahon sa kasal? Kita mga Katoliko ito, ministro na ito, anong kasal, pare? No. Ang ministro na sa kasal, wala takay ba sa doctrinal teaching of the Catholic Church. Ang ministro sa kasal, ang sasawag bana. Kay sila mo'y manumpa, sila mo'y magsadog sa kusa, maunsay may tabo, may kumubiya ni mo, asawa ko, bisag budhi pagkakanako, asawa ta ka, pangitaon tagyo ka. Mayingon siyang asawa, ikaw sad, binuang kanako, bana tumangkap, pangitaon ta ka. Kay nanumpa ta, matubangan sa pare. Sa ito pa, ang witness na pare, dili ministro, usa balido. Kay ang pastor ni mong isgutan, pareha mas pare, dili lang ministro, ang duhaman, ang banag, ang babaeng lalaki, nga nagpanumpa ay, they are the ministers of the sacrament. Huwag kayo takay ba ala? Kaya may gutak isa may kasal ninyo, si Padre Juan, ala. Pero huwag siya kay ba si Juan, si Padre Juan, saksi lang, dili sa ministro. The minister of the sacrament of marriage is the priest. No. Pero regarding nga na The sa banag asawa, mo'y ministro. ito mo sa Ginoo Basok, di ba? Mga tuwa kung ang kasal sa huwis, dili ba nahug mo gyapon nagsalang mortal na kay pare man gyud may makapakuan na tong panalangin ni sa Ginoo ba? Di ba kadang kasal sa huwis sa mayor, kung dili pare nahug ra mo gyapon kada himo nila na Basok daw salang mortal man na kay wala sila kasal sa pare. So kung pangutan na og kadang sa pastor Basok, prehara ba nga na Basok nga salang mortal gyapon kada himo nila kay wala na sila pagtugot sa Ginoo ug sa kalibutan legal sila. Pero sa Ginoo Basok ba? Ang pangutan na ba regarding ato sa Ginoo nga salang mortal ba na ang kanang mga sabadista nga ikasal sa pastor nga kanang inborn bitaw nga ikasal na may sa sabadista nga nasa sabadista sila pero Katoliko silang daan nga napunyagas Katoliko nakasal sa Katoliko nya nabalhin lang so balido na to ilang kasal sa Ginoo. Pero katong sabadista gyud Basok nga inborn nya nagdako siya nga sabadista to naminyo nya gikasal silang pastor nga wa gyud makasal sa pari ba. Ang pangutan na Basok na kanang kadahimo nila og kuan nga buhat mo na nahug ba nagparehas na ba na equivalent sa kato mga nagpuyo-puyo Basok kay dili man authority ang pastor nga kasal wala man sila was Ginoo paliw ko patinaw na Basok. Authority of solemnizing marriage. Why authority ng pare sa yan, saksir ba siya? Testigo sa siya. Ang pastor sa dili sa ministro, testigo sa siya. So the real ministers, ang babae yung lalaki, nga manumpa sila. Sa ilang pagpanumpa nga, mga kasakit o kalipay, kadaugan o kapildihan, masakit ka, magbudhi ka nako, sawa tagapong ka. Magbudhi ka nako, bana tagapong ka. So dili daw tan ang pagbalik ninyo usag-usa. Kay mga tanan talaga nakasaba sila mortal kay pastor ba di mo may authority. What authority are you asking? To solemnize? No. Ang pare nag-solemnize niya as a witness. Ang pastor sad nga ngayon mong nagkasal niya, saksi ra siya, dili sila ministro. Ang retinon ministro kana gyud magkaayon. Dili na ako ha doktrina sa simbahan Katoliko. Pero sa kanang huwis Basok ngano man og sa huwis sa mayor kasaam lagi nahugra marag libin-libin ra gyapon. Karang dili kasal sa pare ba wala tas Katoliko sa huwis. kanang huwis mayor magkakasal man na sila. Nga na lang legal marriage. Kasal na nga magamit nila ato wala sa Amerika sa what's your status kana married na. Pero sa Ginoo wala na sila wala hugtong wala to makasal sa Ginoo. Kung ang huwis ba may makasal ba? Oh, legal ra magina nga legal nga sa authorized accepted by the government. Pero sa Ginoo wala sila makapos. Dili sa nato sa simbahan. Pero mangita kita dakong pangutana tulubagon mao nga ang pare ba mo'y nagkasal mo. Minister ang pare pero sa atong gigamit kasal ko ni Padre Juan. No. Ang tinuod nga ministro sa kasal ang magtiayon gyud. Muna ka nang sa mga pastor sad, di siya nagministro tinuod diha. Saksi lang. Musa ang ilang panumpa, mo ilang gilapas kung sila mangitaglain. Muna mo'y dakong sang mortal. Kung ang usa ka babae mangitaglain, o dakong ang sang mortal. Ang nasad, ang kinasal, nila tagsa-tagsa sa panumpa, mangitaglain, dako gyapon sa. Pero dili nato ingon nga pare mo'y ministro, ang pastor mo'y ministro. Saksi lang, nga kanang ilang gibuhat, sinaksihan, nga way
inconvenience sa tabawa sila kahimog paglapas sa edad ba o ka dunay ang bana nga pagkasal ya doon na ay dugay nang nakaslan niya sa Mindanao niya diri wa gid madag ebidensya gikasal sa diri way sa ang multi ayon kanang gilimbungan niya iyang kapikas. So mo na balik ko nato nga sa matas Ginoo ang gipanumpaan mo ilang barugan. Dili kay kinasal kong pare, kinasal kong pastor. Kay ang pastor o ang pare, minis ko na saksira nga kini inyong kasal sumas balaod sa simbahan ng sumas balaod gobyerno valid. Oh, pero not that the ministers are the priest or the pastors lang religion. The ministers of marriage and duhagyod. Munti ayo. Muna inaasa atong doktrina. So, dong, saan naman ka? Tayo Brad Sok. Una. Kuan, Yeah. ang ako, Brad Sok, Wala na, di sini. Yabda das panahon. Salamat kayo sa itong mga kauban, si Brad Rudy Racasa, Brad John Porca, si Dennis Barkis, o si Dins Baculod, si Brad George Torrepel, Mando, ban pa nga kauban nato, magpasalamat ha. Tagpo-tapuhon ni atong tulumanon katinawan sa pagtuong Katoliko din sa Cebu Catholic Television Network. Pura buyag ang maong tulumanon, mabuta sa Amerika, ato pa sa some countries of Europe, Asia, sa gahom, sa digital, suban pa. Nga gipanguluhan ni Dudong Lemchua. Salamat kayo. Ang Diyos mga panalangin nato, o karon, salamat, tagpo-tapuhon ni atong tulumanon. Yes,